Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Julius Mangubat ng CRC Queens Row, Bacoor Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos, ang tinapay mula sa langit. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang pangyayari sa ika-120 taon ni Moises na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio. Bago po natin simulan ang ating programa, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa bagong araw at pagkakataong magbulay ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong kalooban. Turuan niyo kaming magtiwala sa inyo sa bawat yugto ng aming buhay, gaya ng pagtitiwala sa inyo ni Moises. At naway magsalita kayo sa amin ngayon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung babasahin po natin sa Deuteronomio chapter 31 verse 1 to 2, nasusulat po dito, pagkatapos ay sinabi ni Moises sa mga Israelita, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayang pamunuan kayo. Sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ka tatawid sa ilog Jordan. Sa edad na 120, tumayo si Moises sa harap ng bayan ng Israel upang ipahayag ang ilang sa pinakamahalagang salita sa kanyang buhay. Nasaksihan niya ang himala, nakipag-usap sa Diyos ng harapan at pinamunuan ang isang matigas na ulong bayan sa ilang. Ngayon, natapos na ang kanyang tungkulin bilang pinuno. Ang tagpong ito sa Deuteronomio 31 ay puno ng damdamin. Inaamin ni Moises ang kanyang limitasyon, matanda na siya at malinaw sa kanya ang utos ng Diyos. Ngunit wala siyang hinanakit, walang pag-aalinlangan. Sa halip ay kapayapaan sa kanyang puso. Tinanggap niya ang plano ng Diyos at inihanda niya ang mga tao para sa bagong leader, Joshua. Narito ang ilang mga mahalagang aral mula dito. Unang-una, ang pagtanda ay hindi kabiguan. Isa itong paglipat ng tungkulin. Buong buhay na naglilingkod si Moises, ang kanyang edad ay hindi kahinaan kundi patotoo. Bagamat tapos na ang kanyang pagiging leader, nagsimula naman ang kanyang espiritual na pamana. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa pagtapos ng isang yugto. Binibigyan niya tayo ng bagong layunin. Pangalawa, ang pagsunod ay kasama ang pagpapakumbaba at pagbitaw. Hindi tinalo ni Moises ang kagustuhan ng Diyos na hindi siya tatawid ng Jordan. Tinanggap niya ito ng may pananampalataya, kaya minsan ang pananampalataya ay nangangahulugang magpatuloy, pero minsan ito rin ay nangangahulugang kailangan na nating tumigil at bumitaw. Ikatlo, ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy kahit wala na tayo. Hindi nakarating si Moises sa lupang pangako, pero dahil sa kanyang katapatan, nagkaroon ng landas papunta roon. Maaaring hindi mo nakita ang bunga ng iyong pagod ngayon, pero hindi nito binabawasan ang halaga ng iyong ginawa. Bilang pagninilay-nilay, nasaan ba tayo ngayon sa ating paglalakbay? Tayo ba ay nagsisimula? Tayo ba ay namumuno? O tayo ngayon ay kasalukuyang naglilipat ng tungkulin? Nasang yugto ka man, may papel ka sa plano ng Diyos. Tulad ni Moises, magtiwala ka na hawak ng Diyos ang iyong panahon. At kahit matapos ang ating kabanata, nagpapatuloy ang kanyang kwento. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin sa ating pagwawakas. Panginoon, salamat sa halimbawa ni Moises. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo ng tapat sa bawat yugto ng aming buhay. Kung kami man ay nagsisimula pa lamang, kung kami man ay kasalukuyang namumuno o bumibitiw. Turuan mo lahat kami at tanggapin ang inyong panahon ng may kapayapaan at magtiwala na ang iyong plano ay laging mabuti. Itinataas namin ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay ng kanyang salita at sana po naway lahat tayo ay ipaghagi natin ang mga salitang ito sa ating pamilya, kaibigan, sa ating mga kapwa. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating tinapay mula sa langit. Praise God.